Ito ang balita ngayon. Trending at viral ngayon sa social media. Ang di umano'y balita. Tuloy na nga at wala nang makakapigil. Proyekto sa pagpapatayo ng panibagong Manila International Airport sa Bulacan. Kasado na. At wala nang ang balak pa si Pangulong Bongbong Marcos. Napalitan pa ang pangalan ng NAIA. Dahil sa di umano'y ang pangit na ng imahe ng airport na ito sa buong mundo. Ito ang mainit na balitang pinutakti ngayon ng samut-saring komento mula sa marami sa ating mga kababayan. At marami rin sa kanila ngayon ang hindi napigilan ng kanilang sarili na maglabas ng kanilang hinaing at komento sa mundo ng social media. Magandang araw sa inyong lahat. Ako si Itzky News King at ako ay inyong tagapagbalita para sa araw na ito. Ako ay naglalayong maghatid sa inyo ng mga panibagong balita mula sa Pilipinas at mula sa buong mundo. Tunghayan natin ang mga pangyayari na nagaganap sa kasalukuyan. At ito na nga mga kababayan, ang layunin ng New Manila International Airport ay tutulong na lumikha ng mga trabaho, mapabuti ang lokal na ekonomiya ng Bulacan at ang mga nakapaligid na rehiyon nito. Makakaakit ng pamumuhunan at mapalakas ang turismo. Ito ay bahagi ng isang mas malawak na proyektong pang-infrastruktura na naglalayong magpatayo ng mga bagong expressway at mass transit system para makatulong sa pag-decongest ng Metro Manila. Makakatulong ang paliparan sa pagbabawas ng pagsisikip sa Ninoy Aquino International Airport, gayon din sa iba pang paliparan sa the Greater Capital Region tulad ng Metro Manila at makapaligid na rehiyon upang mapagsilbihan ang kasalukuyan at hinaharap na pangangailangan ng pasahero. At ayon pa sa isang balita, the New Manila International Airport is being developed in Bulacan Province of the Philippines, also known as Bulacan International Airport. The project will meet the Philippines' current and future demand for air transport services and help in country's post-pandemic economic recovery. The government of the Philippines will fully own the new airport, which is being developed with an estimated investment of 735 billion pesos. The Philippines Department of Transportation DOTR signed a 50-year concession agreement with San Miguel Aerocity, the infrastructure unit of multinational conglomerate San Miguel Corporation, and September 2019 to construct the airport on a build-operate transfer basis. Construction on the new airport commenced in 2019 and it is expected to be completed in 2027. The airport will be developed in phases with an initial capacity of 35 million passengers a year and 100 million upon full completion. And quote, isa nga itong simbolo na hindi lahat ng pangako ay napapako. Dahil sa proyektong ito ni Pangulong Bongbong Marcos, tiyak na makikinabang hindi lamang ang kasalukuyan, pati na rin ang inaharap na pangangailangan ng mga pasahero. Samantala, hindi naman mapigilan ng marami sa ating mga kababayan na magbigay ng kanilang hinaing at komento sa mundo ng social media. At ayon pa sa kanila, malalaki at napakaraming proyekto agad ni PBBM. Swerte ng Pinas, ito na siguro ang katas ng mga ginto nila. Lahat ng mga Pinoy makikinabang sa mga proyektong ito. Ongoing na lahat. Pati PNR na Manila tumatnog, napakatalinong desisyon. Puro kapakanan ng bayan ang kanyang inuuna. Imbis na palitan ng pangalan ang dating paliparan, nagpagawa na lang ng mas malaki upang maraming mabigyan ng trabaho ang mga Pilipino. What an awesome answer to the problems of NAIA. Having a new international airport with all the modern facilities that goes with its construction. It creates jobs for the Filipinos and will help naturally with the economy by enhancing tourism. Having an easily accessible airport is a boom and an attraction for people around the world to visit the Philippines. Thank you, Mr. President, for your untiring efforts and insights and what to do to make Philippines a great nation again. Very wise move for PBBM. He's very smart talaga.
kaysa manahin ng administrasyon niya ang masamang pangalan at kamalasan ng airport na yan. Kahit ibalik sa MIA pa, ay magpatayo na lang ng bagong airport. At least, tatak Marcos yan at siguradong first class, kagaya ng mga projects na itinayo ng dating President FEM at First Lady Imelda Marcos na hanggang ngayon ay pinapakinabangan pa din. End quote. Nakita na naman natin kung gaano kahalaga sa lalong-lalo na dito para sa Pilipinas, kung gaano kahalaga na lahat, pati yung mga magulang, yung mga teacher, kung sino man mga volunteer, pagdating sa ating mga anak, sa mga bata, ay talagang buong loob natin at tumulong para gumanda naman ang kanilang experience dito sa pag-eskwela. At ito siguro ay panibago na rin dahil nag-lockdown tayo, nakabalik tayo ng konti, pero ito na siguro ang pinakaunang ito na yung pinakaunang Pasko na medyo normal after the lockdown. Pero normal, pero marami tayong pinalitan, marami tayong inayos ng mga naging reklamo at yun ang pinagtsatsagaan at pinaghihirapan ng ating DepEd Secretary at saka si Vice President Sara Duterte. Yeah. Well, sige, let's take a few questions. Mr. President, magandang umaga po. Good morning. In connection po sa Brigada Eskwela, since preparation naman po ito sa darating na pasukan, Mr. President, any update po doon sa mga eskwelahan na nasira ng Bagyong Egay? Based po sa report na nakakarating sa inyo, pwede na po bang magamit mga classrooms na sinalanta ng bagyo? Hindi pa lahat. Kung kasi nung tumama yung bagyo, ay sabi namin anong magagawa natin sa isang buwan. So far, basta kung ano yung kaya natin gawin together pa with kasama pa yung ating mga LGU ay ginagawa lahat para maayos natin yung mga nasira. Patuloy naman, dapat ang school building program, pero talagang na malaking sagapan yung pwede natin. Yung mga tinamaan po ng Bagyong Egay, sila po yung priority natin sa budget natin for repairs this year. Pero kung hindi po umabot yung repairs nila by opening ng August 29, ay immediately po i-implement ng ating mga paaralan yung blended learning program natin. Dahil wala na pong learning disruption ang direction ng Department of Education, lagi pong blended learning or in-person classes. So, tutuloy-tuloy ang pag-aaral kahit merong problema sa classroom. So, yes, so yun ang naging temporary solution natin. Balik tayo dun sa sistema mga dampo natin ng lockdown. Hindi pa magamit yung system. Salamat po. Thank you. Salamat po. Next question. Next, Alan Francisco, PDB4. Hi, Mr. President. Good morning. Hi, VP Sara. Magandang umaga po. Sir, can we get your reaction or comment on the launching of DepEd of the Matatag curriculum, sir? It's very significant because here we are trying ang sinusunod maraming gawin ay ayusin ang curriculum para maging mas bagay sa pangangailangan ng mga Pilipino. Kasi sa na rin natin, includes all our efforts na para pagandahin ang mga international score natin, especially when it comes to STEM at ating natawag na STEM subjects. Also, binibigyan natin ng pagkakataon yung mga after 10th grade na mamili kung sila mag-vocational, mag-technical training o itutuloy nila. So that's more or less the big system changes that we're doing. Yes, ako. Itong matatag curriculum, this is the legacy of the Marcos administration sa basic education natin sa ating bansa. Lahat po nung nakita na problema ng mga international and local education experts natin, in-address po namin dito sa bagong K-10 program. Una na dito yung napakaraming learning competencies. So from approximately 11,000, napababa natin to 3,000 ang mga learning competencies. And sa key stages, grade 1 to 3, dati 7 subjects tayo, binaba natin sa 5 subjects with a focus on math and reading. And then, ang science natin papasok pa grade 4. Para na ako education expert na. Thank you po. Sir, thank you, VP.
Ms. Jinky Batecados, IBC 13. Sir, sinusuportahan niyo po ba yung ipinapanukala, yung opening ng classes ibabalik sa dati sa pandemic schedule? Thank you po. Pinag-uusapan nga namin. We were talking with the teaching staff here. Tinatanong ko sa kanila ano yung preference nila. Pinag-aaralan natin, the DepEd is in the process. Sila sa kasalukuyan ay meron silang ginagawang study kung ano ba talagang pinakamaganda. Siguro ay malaking tanong yan eh. Hindi ganun kasimple yan. Kasi nung pinantan natin yung schedule dahil may pandemic, tapos ngayon naman climate change ang kailangan natin pag-usapan. Dahil schedule mo yan, napakainit at pati yung mga bata hindi himatay na. Kaya kailangan natin isama sa ating pag-aaral yan kung ano yung mga dapat gawin. So, wala naman kaming preference, mas gusto namin ito, mas gusto namin yun. Hindi naman. Titingnan lang talaga natin kung ano yung pinakamaganda, both for the kids, especially for the children, at saka sa mga teacher, at saka sa mga administrative non-teaching staff. Dahil kailangan papapasukin natin sila, mainit na masyado, baka hindi na kayang gawin ang trabaho nila magkasakit. Sir, last question, Let Narciso, DZRH. Good morning, Mr. President. Sir, isa po sa mga ipinangako ninyo noong kampanya, yung pagtaas sa sahod ng teachers. Pero sa proposed 2024 national budget po, walang alokasyon para sa salary increase. Kailan daw kaya yung kanilang dagdag sahod? Meron tayong increases sa salary standardization law, i-tranches yun every year. And noong pagpasok namin last year, pag-upo ko, nagutos si Pangulong Marcos na mag-procure ng study ng hindi lang yearly increase but the long-term outlook kung paano ba dapat ang increases ng sweldo ng ating mga teaching and non-teaching na DepEd personnel. So we're waiting for the result of that study na nandoon yung increases and then nandoon din yung pagkumpara niya sa inflation at sa mga economic indicators, forecast ng economic indicators sa mga darating na. Thank you, Mr. President. Thank you, Malacanang Press Corps. Thank you, Madam Vice President. Maraming salamat sa inyong pagtutok sa ating balita ngayong araw. Huwag po ninyong kalimutang mag-subscribe ang aming channel at i-click ang notification bell upang ma-update sa mga susunod na balita. Ito po si Idzky News King, magbabalita para sa inyo hanggang sa ating susunod na pagkikita. Drop.